Iyak din na yun kasi noon time, at that time kasi walang pumapansin talaga eh. Hindi naman ako pinansin talaga. Eh, nagkataon lang ngayon, yun nga, sabi ko nga, may malaking pangalan sa showbiz na napasabay, kaya napansin din yung kaso ko. Sama-sama na yun kasi yung pinagdaanan ko din after that eh. Yung hirap ba, kasi hindi naging madali yung to keep myself afloat sa industriya and sa personal kong buhay, you know. I was really, you know, parang alam mo, gumapang talaga, gumapang talaga kami para lang makasurvive yung family ko because I'm also a breadwinner. So, yun lang, nagbalik lang yung lahat sa akin, kaya talaga napaiyak talaga ako na grabe pala yung pinagdaanan ko. And then nung lumabas yung issue na yun, parang nagbalik uli yung pain, nagbalik yung alaala na dami ko palang pinagdaanan. But aside dun sa, sabi mo, na-inspire ka sa nangyari kay Sandro, saan nanggagaling yung courage mo na magsalita at sabihin lahat? Saan nanggagaling? Yung I think, yung naging prinsipyo ko na ngayon sa buhay na, you know, hindi na dapat maging quiet tayo in terms of this kind of incident. You know, mas open na ngayon ang tao, mas open-minded na yung mindset ng tao, iba na because of social media as well. Kaya doon ko kinukuha yung courage ko dahil alam ko mas may makikinig na ngayon. Yeah. Before sabi mo hindi ka pinansin, can we be specific na hindi ka pinansin ng GMA7 doon sa naging reklamo? Yung naman na yun kasi actually nung sa Senate binanggit ko naman yun. Ang naging tampo ko lang naman talaga sa GMA is hindi kami in-inform dun sa ginawa nilang aksyon. Pero may ginawa. May ginawa. And funny enough, dun lang talaga namin nalaman na may ginawa talagang aksyon. Kasi yun yung tampo namin na we even sent a letter to them na what's the update? Ano yung naging action nyo dun sa reklamo namin. And yeah, thank you GMA. Thank you for, you know, na may ginawa sila. But I knew that after 24 years. Yun lang naman. So, kumusta ang relationship mo ngayon with GMA7? After nung lumabas ka na sa Senate? Sinabi ko naman na kumbaga, I'm forever grateful sa GMA. Okay na yun, but ako hindi ko masasabi kung ano yung nasa side nila. Diba? Ako wala naman akong sa kanila. But you know, I would not expect that they would be welcoming to me right now after what happened sa Senate. And bago ka nagsalita, Gerald, kinonsulta mo rin ba yung family mo? Ano yung reaction nila? Yeah, kinonsulta ko sila definitely. Noong una parang lalabas ka ba talaga? Pupunta ka ba talaga? Kasi you know, in-invite naman ako ng Senate talaga. Hindi naman ako nagrepresenta na pumunta doon. In-invite nila ako ng office ni Senator Robin. Sabi ko, sige, mag-appear ako and I will tell my story. Ayun, and sabi nila, sige, what can we do kung yun ang gusto mong mangyari? Basta, you know, you're matured enough, you know what to do. Pinagkatiwalaan na lang nila ako. Pero para malinaw lang, paano nalaman ng office ni Senator Robin yung case? Kasi nung kasagsagan, nung kay Sandro pa lang, nung nagkaroon na ng inquiry, di ba, sa Senate, Senator Joel Villanueva mentioned yung case ko noong 2010. Kasi parang ginather nila yung mga complaints din na nangyari sa GMA or other networks. Yeah, so yun. Nung nabanggit ni Senator Joel Villanueva, if I'm not mistaken, doon nabanggit, yun na, nag-invite sila mga resource persons. Yeah. So kung ano ngayon, status ng case? Ay, sorry. Sumingit. Sige, after lang, tapos ko na. Gerald, yung song mo na hubad, if ever may chance or may, kanino mo gusto maghubad na, let's say, artista. Oh, artista. Baka magalit yung girlfriend ko pag sinabi ko yan. Hindi, parang hypothetically, sino ba?
Hirap ng question, ha? Maybe Catherine Bernardo. Yeah, gusto ko rin siya makatrabaho in the future, if ever. Ayan. Anyway, Gerald, kasi after ng hearing, dapat in-expect ng mga tao, pukpok yung diretso dapat. Medyo nahinto. Anong nangyari? For obvious reasons na grabe yung naging pressure sa akin noong time na yun. Ang dami talaga, grabe. Nagkagulo lahat. Everybody wants to interview me, everybody wants to talk to me, lahat. So parang sobra ako na-overwhelm. So sabi ko medyo mag-shutdown muna ako, mag-shut off muna ako. At hindi ko akalain na magiging mab-blow out of proportion siya. Kaya nagpahinga muna ako and sabi ko, yun na lang, i-case build up na lang natin if ever. Kasi may pin-provide naman na lawyer sa akin si Senator Jinggoy. So tuloy pa rin yung lawyer. Siya pa rin. Si Atty. Malaya pa rin. Okay, so kailan ang ina-expect nila? Kasi parang yun yung sinasabi nila, dapat habang mainit pa, ituloy. Huwag medyo palamigin. Yeah. Kasi ngayon medyo nawawala-wala na naman after ng hearing. Yeah. We're trying our best. We're in contact with Atty. Malaya. Hopefully this month merong maging action. Ayan na, this month. Okay. Gerald, after mo magsalita, lumabas, nag-reach out ba sa'yo si Mr. Danny Tan? No. I don't think he will approach me. Never naman na kami nag-in contacts or nakita after that. So sa court, hindi pa rin kayo nagkikita? No. Pinapatawag. Pero kung sakaling makita mo siya, anong magiging reaction? Ako, taas noo ako na harap sa kanya. Dahil, I know my truth. And na yan, alam niya na yun sa sarili niya. Konsensya niya na yun. Kung sakaling humingi siya ng apology in person, pag nagkita kayo, tatanggapin mo ba? I would say yes, I would accept his apology, but I think he needs to face yung justice sa law, sa batas. Yeah. Kasi sabi ko nga, hindi na para sa akin, para doon sa iba pang victims like si Enzo. Nung marinig ko yung kwento niya ni Enzo Almario, talagang nagimbal ako dun sa kwento niya. Dahil mas bata pa siya sa akin mas bata pa siya sa akin. And hearing that story, what happened to him and other victims. Sabi ko, hindi ko na lang to gagawin para sa akin, hindi para doon sa ibang victims. May iba pa ba? Yes. Bukod kay Enzo. Yes. Pero si Enzo nag-file. Nag-file din? Hindi pa. Hindi pa. May balak mag-file? Ano walang victim ni... Kaya nakakakilabot actually. Nakakakilabot nung marinig yung story. Pero nagkita kayo ni Sandro? Yes, nagkita kami nung birthday ng mother ni Tita Pinky Fernando. 100, yeah. Ano pa yun? Yeah. Birthday. Yeah. Anong nangyari nung nagkita kayo? Ayun, nag-ano lang kami. Yun, kasi first time, kasi syempre, naman siya, Zoom siya nung Yeah. Traumatized pa si Sandro. Syempre, hindi pa siya makaharap to everyone. So, noon lang kami nagkita. And I was really happy to see him. And nag-embrace lang kami, long embrace. Kumustahan. Hindi namin pinag-usapan yung about sa nangyari. Sabi namin, magkakape kami soon para makapag-catch up. But unfortunately, hindi magtagpo yung schedule namin. Sa New York pa yan, nasa Amerika pa yan. Yeah. Gerald, after mo ngayong lumabas, meron din bang mga ibang actors na nakaranas din, naging victim din ng ganito, na nag-reach out sa'yo? Bukod dun sa itong kay Mr. Danny? Wala naman. Pero yung mga ordinary citizens, marami nagme-message sa akin. Yung mga nagme-message sa akin, nagugulat na lang ako, nagkikwento sila sa akin, ang haba ng mga mini-message nila sa akin, nangyari sa kanila, ganun. Kaya sabi ko, na-inspire ako doon na, kumbaga, parang naging beacon of hope ka, na nagkaroon din sila ngayon ng hope na, ay, hindi lang pala ako yung nakaranas. Kung siya parang na-survive niya, maso-survive ko din. So, kaya kami nag-come up with Courage Movement. Pero anong gusto nila? I-share lang nila or
I they think need help or what? karamihan sa kanila, they're sharing it. Yeah, they're sharing it na lang. Parang Yeah. outlet na lang naman. Yeah, outlet na lang. Kasi yung Courage movement, we're planning na may therapy din. So, pwedeng kahit hindi naman sa legal, so sa therapy na lang, di ba? Kung, may ano pa rin sila, may parang PTSD pa din sila, it will help, di ba? So, Pero yung masasabi mo, nangyari sa'yo, fresh pa sa memory mo lahat. Malinaw na malinaw. Kasi I'm sure sa korte, Sobrang linaw. Uulitin yung pag-usapan. Yeah, Ready ka sobrang naman doon. linaw. Yeah, sobrang linaw. Kaya nga nung lumabas yung because I was so busy in life, I was so busy making a living, parang somehow parang na-set aside. Pero nung lumabas yung kay Sandro, parang nag-flashback lahat na sobrang linaw. Ang linaw pa sa akin lahat. Every detail I know. So, Even two yeah. decades ago na, almost Yeah, 2 decades. Yeah. 2 decades ago. Yeah. So handa kang ulit-ulitin, pag-usapan. Yeah. Kung darating yung time na yan. Yeah. Gerald, so masasabi mo ba na mas nadagdagan yung fan